katulad ng sabi ko kanina, yung structure ng original building, wala talaga itong dito, wala dito. Damuhan Patag. ito, patag ito, wala pang mga buildings dito. Yang makita dito, yung bahay alumni, diyan talaga nakalibing. May nakalibing yung mga inilibing na Kia, yung mga killed in action nung panahon na yan. Dito, yan Bahay alumni po, dito sir. sa lugar na ito. Yan. So bali mga ano sir, mga ilan yung maalala nyo na nilibing nila dito during those times, sir? Yung pagkaalam ko may mga 7 yata kung hindi ako magkamali, mga 7 kasi yung mga ibang namatay taga rito kasi meron kasi na stranded dito noon na napasama sa hostage, so hindi na nakalabas kasi noon dito masukal ito, walang bahay. Walang kabahay-bahay dito noon. Lang ito, puro bayabasan dito. Mga punong kahoy. So yung nakatayong bahay na yan, dyan talaga yung talagang marami na ilibing dyan. Pero gi-exhume yata yan kung di ako magkamali ewan ko, hindi ko na ma-remember kung basta na-exhume Sir, sir. na-exhume yung mga Nilibing dyan, sir. mga nailibing dyan. Oh, sir. So sa ganang akin, yung mga naalaala ko dito sa Notre Dame High School na ito. Inuulit ko, dito naganap yung kasama na ito sa sinatawag nilang Battle of Nuro. Kasama kami diyan sa mga actor o actresses na sa nangyari. No? So, inuulit ko, paulit-ulit. Wala talagang naidulot na maganda ang digmaan. Sana wag na yung maranasan pa ng mga susunod na henerasyon kasi hindi talaga maganda. Kahit kayong mga kasundaluhan, sa mga sundalo, actually ayaw rin nyo talaga na ganon din kami, ganon din yung mga rebelde actually. Pero Yes, sir. talagang nangyayari, mahiwaga talaga ang buhay. So, whether we like it or not, nangyari na, history na, kaya lang sweet and sour para sa akin. Kasi bakit man, napakasarap talaga sariwan kasi hindi naman talaga babalik yung kahapon eh. Kahit ano natin. Fast forward tayo ng fast forward. Pero salamat, nabigyan ako ng pagkakataon na ma-reminisce ko yung nakalipas. No? Oh, sir. Medyo tumitindig dito yung balahibo ko dahil talagang naranasan ko talaga yung paano yung hirap ng magbakwit, yung kung saan makarating, fighting for survival. Sino ba naman hindi gusto mabuhay ng panahon na yun? Kaya lang yung panahon, yung time ko na yun, malakas talaga ang loob ko dahil hindi ko iniisip kung ano yung bukas. Ngayon ko na yung salamat, naisip na ngayon ko naka-evaluate ako, naka-consolidate ako. Mahirap pala. What if natuluyan ako, so maring wala ako dito ngayon talaga. Kaya lang, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon at saka ng panahon na makapagbigay ako ng testimonya yung sa talagang nangyari dito. So mamaya siguro, tingnan natin din yung kung saan ako nagtapos. Diyan na talaga yung pangyayari na kung bakit na damage din kami dahil sa ang focus na naman talaga nila yung special forces. Kaya nga pinatira kami dito para hindi kami hindi kami ma-crossfire. Sa So, yun Nuro lang muna. Central. Yun Nuro lang muna. Central po, sir. Nuro Central po, sir. Oo, Nuro Central. Oh, sir. Actually, wala na yung home economics building. Pero yung kinatirikan niya, diyan nangyari yung Central tayo, tapos dyan na tayo sa plaza, sa may tapat na munisipyo, ha? Okay, larga! very historic sa akin to. Kaya, kung hindi ako pinagbigyan ng Panginoon, wala na. So, since that time, sir, ang laki ng pinagbago ng UP. Simula nung times na mga ganun, sir, na grabe kay hirap ng sitwasyon nyo dito, sir. Hindi pa to simentado.
wala talaga. Hindi ko rin, hindi sa panaginip, hindi ko na panaginipan na magganito ito. Yes, After sir. 51 years. Since those times, sir, doon na nag-umpisa na itong mga economic development Oo. dito sa area ng UP, sir. Kung nung tutuusin, hindi lang ko maswerte. Napakapalad ko. Makapagbigay ako ng testimonya pa. Yes, sir. So ito yung Nuro Central. Dito yung naganap yung Battle of Nuro. Yung, kumbaga, epicenter Oo. ng, ano, sir, ng Yes. Battle of Nuro, sir. Mag-ikot tayo, no? One way lang ito. Ikot tayo. Ikot mo daw sa kabila. Isa ito sa sinunog noon, itong munisipyo. Sunog ito, sinunog talaga, sinadya na sinunog ng mga basta government, mga structures, buildings, sinusunog talaga yan, ang mga rebelde noon. Pwede kami magkuhan, ha? May video lang si sir. Tayo natin videographer natin, sir. Ano ba? Naiwan na. Rolling Ito na. yung Noro Central Elementary School. Isa sa pinakamatandang schools dito sa bayan ng UP. Halos lahat yung mga prominenteng naging may mga status symbol na ngayon, dito nagtapos. So napakaraming produkto. So ituturo ko sa inyo mamaya. At saka dito pala naganap yung Battle of Nuro. Panahon ng Special Forces, katulad nga sabi ko na, tawag namin sa kanilang airborne. Kasi mas kilala sila doon, hindi na masyadong yung Special Forces. So ituturo ko sa inyo yung kung saan sila naka-base, no? Itong structure na yan, makikita, diyan nakatayo yung old home economics building. Gabaldon yan, sa meaning Gabaldon yung panahon pa ng hapon na mga late 1950s, itinayo ng Department of Education. So, yung struktura na yan, diyan mismo yung labanan. Diyan naka-defense position ang Special Forces natin. So, yung mga kalaban doon ng Special Forces, sir. siguro nagkataon na yung pagpasok nila is maliwanag na. So, nagkataon rin sa aking pagkaalam noon na lahat, walang nakalabas pa. Nasa intact position sila. So, ginabayan din talaga sila ng Panginoon. Kaya nga, para sa akin, with all due respect, lahat sila magigiting. Dapat, kung ako lang, personal ko natin yun, dapat yung Medal of Valor eh. Pero, sa akin lang naman yun na personal na opinion. Kasi sa panahon na yun talagang nakita ko yung kanilang pagdidepensa. Dito nagaganap noon, ito na ang setting na wala na nagbago dito. Dito nagmamarsa ang lahat ng mga BSDU, yung Barangay Self-Defense Unit na tinitrain bawat barangay ng mga Special Forces. So dito sila nagmamarcha. So kami noon, hindi ko malimutan, dito kami kasi ito yung intermediate building dito, may Gabaldon dyan na structure. Grade 6 ako noon. Yung panahon na yun, nagtitrain sila dito. Kaya pala, madalas kami dito sa mga Special Forces dahil siyempre mga bata, first time namin makakita ng mga naka-uniforme na medyo naiiba sila pag tingin namin sa kanila. At maganda rin naman yung siyempre mga bata, para mga anak na nila kami. Sila Master Sergeant Roberts, kung di ko malimutan, yung officer in charge dito si Lieutenant Yalong. Si Lieutenant Yalong is dito nakapangasawa sa bayan ng Upi, ng family Chu. Kung ano man yung mga personal palinan ko, hindi ko na alam yun. Basta siya yung officer in charge that time. Kung hindi ako magkamali, if my memory serves me right, barely, mga 1 month before, talagang na-timingan niya. Kasi yung that time, parang may sabi ko, change of command. Basta paalis yata noon si Master Sergeant Robert Sana.
So, bago umalis si Master Sergeant Roberts, dumating si Lieutenant Kialong. Matandaan ko lang, 3 yun sila dumating eh. Si PFC Antonio, ang hindi ko malimutan. No? Na timingan talaga nila yung gira. So, fortunate, sa pagkaalam ko, wala namang wounded sa kanila. No? So, merong bata na higher sa akin ng 1-year class yata dito. Naka first year high school na sa Dem. Tawag namin sa kanya si Bukay. Yan ngayon si Colonel Segundo Mitran. Siya yung errand, kumbaga. Ang tawag namin sa kanila noon, pag sumasama sa sundalo, COO. Ibig sabihin ng COO, civilian upod-upod. Yung civilian, sasama-sama. Civilian upod-upod ang tawag. No, yung mga errand boy na yan. Kaya ako noon, naging COO din ako kasi passion ko talaga. Pangarap ko rin sana magsundalo. Kaya mahilig ako pag may naka-uniforme, talagang yung eagerness ko hanggang ngayon. Pag nakakita ako naka-uniforme, hindi nawawala yun sa kwan ko yung. Kaya nga, alam ko talaga yung pangyayari ito. Hanggang timing din. Talagang Panginoon din siguro nagtakda. Tamang-tama, natapos na ang buong barangay. Kasi by barangay noon dito ang training ng mga BSDU. Umaga-umaga yan, nag-chanting sila dito mag-jogging, kasama ng Special Forces. Salamat lang, hindi nagkataon na yung last na batch, nakaalis na. Kung inabutan, baka maraming madamay o may mamatay o maging pau, ma-prisoner sa ubuar. Nag-timing lang talaga. So, dito, to be exact para sa akin, kasi Notre Dame, dyan kami sa kabila Notre Dame, 5 days dito nag-hold over yung Special Forces natin. Hindi ko malimutan, nung gabi na nag-withdraw na yata sila, kung hindi ako magkamali, malakas yung ulan na yun na, kinabukasan, wala na yung mga Special Forces. Yun ang pagsunog na lahat ng struktura dito. Kasi itong building na yun, Gabaldon type yan. Gabaldon type ng puro kahoy yan kasi yung mga hardwood talaga na kahoy noon made ang school. So walang naiwan na original maliban sa entablado na ito. Pati yung canteen na yon, original pa yan ngayon. Yan ang naiwan pala. So yan yung canteen namin noon. Diyan nagmimukwan din yung mga Special Forces. Pero actually dito, pwede natin malapitan. Itong district office. Dito. Kaya nakatayo na yung original na home economics building na kung saan nakatira, nagkampo yung ating Special Forces. Dito, ito. Ito na yung district office ngayon. Dito sila. Dito rin sila nag-hold over more or less mga 5 days. Dito sila ito yung puro patama ng bala. Yung tinutumbok ng kalaban dito. Actually, yung home economics building, puro kahoy din yun kasi wala pang mga simento noon. Lahat kasi ng istruktura dito ng school namin, puro kahoy yan. Pero made of mga hardwood talaga na material. So, dito sila. Ito, lugar na to. Historic ito para sa amin dahil dito sila nagdepensa. Dito sila, yung defense nila dito na talaga. Dito yung stronghold so, nila, sir. Pag withdraw nila, yung si Commander Bukay, si Colonel Mitran, parang bali yun ang kanilang, kasi maliit yun, magbibinatil yun yun ang talagang inuutusan na kung anong pagkain nila, paano sila makasurvive nung 5 days na yun. Kasi dito, paano naman yan dyan, low ground na talaga yan, ilog na yan. So, kalaban sir nila from here. Ang kalaban nila nakakarating na dyan kasi galing ng Notre Dame, dito na yan kalaban, nakapalibot na. Actually, napalibutan na sila yung panahon na yan.
Kaya lang, naka-establish kasi yung kumbaga sa naka-establish na sa ng depensa nila. So, yung unang araw, grabe yung putukan. Pangalang araw, okay pa. Pangatlo, medyo yung palitan ng putok, dito naman sila, paisa-isa na lang. Siguro, para sa akin, baka run out of ammunition na sila. Kaya, na lang yung tira ng Special Forces. Yung retaliation nila, madalang na lang. Siguro, siyempre, Special Forces yun eh. Bawat tira yun, talagang isusurehit nila. So dito talaga yung pangyayari. Mga fateful week na yan ng 1974 sa bayan ng Upi. Upi. So,